Magandang gabi po. Kinumpiska na LTFRB ang mga plaka ng mga bus ng GV Florida Transport 2 araw matapos mahulog sa bangin sa Bontoc Mountain Province ang isa nilang bus. Iginit naman ng kumpanya na imposibleng nawala ng predong bus kaya ito nahulog. Nakatutok si Isay Reyes. Abala kanina ang mga tauhan ng LTFRB sa garahe ng GV Florida Bus sa Sampaloc, Maynila. Kinumpiska nila ang plaka ng 28 bus, nag-stencil at pinagkumpara ang chassis at body number ng mga bus. Sasailalim din sa roadworthiness test ang mga bus. Ang lahat ng driver magse-seminar at sasailalim sa drug test. Susuriin din ang mga bus nila sa mga probinsya. Sisiguraduhin ko na lahat ng 228 units plus yung 10 units ng Mountain Province Cable and Tours na allegedly ino-operate nila ay makukuha na namin hanggang Martes siguro. Ayon sa LTFRB, isang Norberto Cue ang may-ari ng naaksidenteng bus sa Bontoc Mountain Province. Binili ang bus noong September 2013 mula sa kumpanyang Mountain Province Cable and Tours na pagmamay-ari rin umano ni Cue. Ang kanilang plaka na ginamit doon ay hindi nila plaka. Plaka ito ng Mountain Province Cable and Tours at yung ginamit nilang bus doon ay hindi otorisado. Walang registration sa amin. Ibig sabihin hindi pa na-approve. Sinisika pa ng GMA News na makuna ng pahayag ang Mountain Province Cable and Tours. Sa dokumentong ipinakita ng abogado ng GV Florida Bus, siyam na iba pang unit ang kasabay nilang binili. At pinoproseso pa ang paglilipat ng mga ito sa pangalan ng GV Florida Bus. Ang tanong nga nila, bakit naman hindi pa naayos yung papel, tinakbuhan mo na? Pagtitimbang ng management yan. Dahil kung hindi mo naman tatakbuhan yung rota, kawawa ang mamamayan natin. Tourist destination yan. Pinabulaanan din ng GV Florida Bus na palyadong preno ang sanhi ng aksidente. Gumagamit daw sila ng tinatawag na maxi brake na otomatikong naglalak. Kasi ang technology daw na yan, pagka nagka-depekto, ilalak nung brake, yung brake niya. Ilalak nung mekanismo yung brake niya, titigil na yung bus. So hindi tugma technically yung sinasabi na nawalan ng preno. It's a one-lane road. Tapos super kapal daw yung fog early in the morning na nagkaroon ng miscalculation doon sa kurbada. Haharapin ng kumpanya ang mga parusa. Sasagutin ang gastusin ng mga biktima ng aksidente at bibigyang suporta ang 600 empleyado nilang apektado ng suspensyon. Sakaling may makikitang bumabiyaheng Florida Bus sa kalsada, agad ipagbigay alam sa LTFRB. Isay Reyes, nakatutok, 24 oras.